Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel na ito, Simply Tokis, at ganun din po sa isa na Tokis Birador, no? Nagla-live na po tayo doon at nag-a-upload din tayo ng music video na patungkol sa politika. At baka mag-upload na rin tayo ng short commentaries reaction, no? May God bless us all, may God bless our country, may God bless and protect the Marcos administration from the forces of discampon of kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga framers ng Constitution o what you call constitutionalists na si attorney and former COMELEC Commissioner Christian Monsod, no? Yung isa naman mamaya si former Justice Supreme Court Justice Adolf Ascuna, no? Kasi po talagang hindi po sila makapaniwala na silang mga constitutionalists, mga members ng framers ng Constitution na living and well ay nakita nila ang travesty, ang pangbabalahura, ang pag-defy ng mga senador sa konstitusyon. No, nakita nila kung paano babuyin lalong-lalo ng Senate President na si Haring Chis Escudero ang konstitusyon na kanilang isinulat na siyang pinakamataas na batas ng bansa, na kung saan ito po ang panuntunan, no, paano gumawa ng mga batas. Dapat ang mga batas na isusulat ay naaayon at hindi mababiolate ang konstitusyon. Okay? At ganoon din po, lalo pong dumami ang mga abogado ng inyong VP Sara Tocmol Duterte, no? Nadagdagan po ang mga abogado niya, no? Yung previous natin mga kababayan, ibinahagi natin sa inyo kung ilan po talaga ang mga abogado niya, no? Yung tatay niya, yung kanyang father-in-law, sila Fortun and the law firm of Attorney Fortun, and the other one is Batong Bakal, no? Pero ngayon mga kababayan, lalong dumami po ang defense lawyer ni Tocmol Sara Duterte. Okay? So simulan natin mga kababayan, ito pong constitutionalist, one of the framers of the Constitution and former COMELEC Commissioner Attorney Christian Monsod. Kasi po diyan meron pong quote card courtesy of this Pinoy Trending sa FB page, no, na interview po kasi itong si Christian Monsod ng mga media at mukhang disappointed na po siya mga kababayan eh. Kung pwede lang kay Attorney Christian Monsod na mag-file ng complaint kung saan mang baka pwede sa Supreme Court to disbar Senate President Chis Escudero because of his defiance and for his bushwhacking or even deceiving the Filipino people about the terms that is written in our Constitution, no? Talaga pong they are really pissed off. Kung pwede nga lang hamunin na lang ng debate si Escudero at patunayan niya na hindi niya nilalabag ang nasasaad sa Constitution. Nanumpa pa man din itong mga senador na ito o yung mga mambabatas o mga public officials, they swear an oath to protect the Constitution from the any forms of threat or enemies, foreign or domestic. Pero ano pong ginagawa nila? They are the ones, the lawmakers, they are the ones who are violating the Constitution just to satisfy, no, their ego, their anong tawag doon, their misogynistic attitude, their machonism, no? Being parang akala mo mga knights on the round table, no? Yung pagiging pagkalalaki pinaninindigan nila, kami lang. It is I, me and myself. Hindi po ganoon eh. No? Ano po ang sabi ni Attorney Christian Monsod? Nakakalimutan po yata nila kung sino ang boss nila dito. Ang boss nila dito, mga tao. Anong klaseng senador yan? What is he? What are his values? Is he really our senator? Or he is the senator of Sara Duterte? Yun po. Kayo, tama ba yung sinasabi dito ni Attorney Christian Monsod, one of the framers of Constitution?
Ibig sabihin, mas matalino at magaling si Chis Escudero, si Peter Alang Cayetano, si Pia Cayetano, si Tol Tolentino na nagmalaki pa. Ipinamahagi niya ang kanyang credentials bilang isang abogado. Sige nga, debatihin nyo nga itong mga framers ng konstitusyon. Sumulat muna kayo ng sarili ng konstitusyon. O di kaya i-amend nyo ang konstitusyon. Diba? Ang mga lawyers kayo, sinabi nga nung isang abogado na isa ring vlogger na sinasabi niya, nagmamayabang kayo pero yung sinasabi nyo na yung sa konstitusyon, tinuturo nyo pa kung naging mga law professor kayo sa mga academy, sa academe. Kung naging member kayo ng academe, you taught to your law students about the Constitution, the importance of that, and what is written in there to be followed. Diba? Ano nangyayari? Sinasabi nyo pa na hindi tatawid ng 20th Congress kasi it is not even binding. Pero hindi nyo sinasabi ang totoo. Sinasabi pa nung lawyer na yon na isa ring vlogger ulit, tinuturo nyo yan sa inyong klase. Tinatanong pa yan sa bar exam. Na pag ang Senado ay nagkaroon ng impeachment trial case, they become a court. And a court is a continuing body. Even the Supreme Court also have a say on that. Pero anong ginagawa nyo? You continually stop para kayo nag-i-splice ng video. You only want to hear what you really want for the people not to hear. Ang gusto nyo lang yung kayo, tapos yun na ipakalat ninyo. Pero bakit hindi nyo buuin? Diba? Bitin putol. So ibig sabihin may paglilin lang, may deceitfulness. So dito, sino ba talaga ang boss ninyo? Sino ang boss ninyo? Ang taong bayan o ang mga Duterte? Sino? Senator ba kayo ng taong bayan o senator kayo ng mga Duterte? Ayun lang po no? Mamili kayo. If you will answer yes, we are the senator for the people, then do your freaking job. Do your freaking mandate based on the Constitution, not on the Constitution of the Dutertes. And what are those? Walang accountability sa mga Duterte. Diba? Nakakahiya po mga kababayan. Nakakabisit. Ngayon, bakit ko nasabing dumami ang mga abogado ni Sara Duterte aside doon sa the first I mentioned? Diba yung mga names na na-mention ko? Kasi po mga kababayan, dumami ng 18. Yung from Rodrigo Duterte, yung father-in-law niya, si Sigmund Fortun, si Sison, si Batong Bakal, at 5 or 6. Ngayon, naging 24 po sila para po na silang mga senador. Ngayon, yung 18, yan po yung mga senador na nauna na doon. Imbis na mga judge, naging mga abogado ni Tokmol Sara Duterte. Yung dapat gawin na trabaho ng totoong defense lawyer ni Tokmol Sara Duterte, ginawa na po ng mga 18 senador. Sa 18 senador na yan, 4 lang ang abogado. Yung magkapatid na Cayetano, si Haring Escudero at si Toltol ang utak. Biruin nyo, 18. 4 lang ang abogado. Ano ratio niyan? 'Di ba? Matindi pa yan sa yung ratio na 1/3. What is the 1/4 of 18? 9. 4. Wala pa ngang 4 dapat 5 4.5 O sabihin niyo na 1/4. Ang babang ratio 25% out of 100%. So therefore, yung 14 mga walang alam sa batas. Ibinoto ninyo na walang mga alam sa batas, kaya umuo na lang na i-remand. Wala naman yun sa konstitusyon, kaya nag-abogado lahat sila mga kababayan. O di kaya sinabi nyo, sige pagbigyan natin si Bato. Ano saan ang prinsipyo ninyo? Diba? Remand, wala naman yan sa konstitusyon. Kaya kayo bumoto siguro ng ganun kasi
Hindi nyo alam ang nalhasaad sa konstitusyon. Hindi nyo alam ang mandato ninyo. Ha? Ginagago nyo ang taong bayan. Ginagago na nga, binobola-bola, tinaratantado ng Senate President. Sumunod pa kayo. Siguro ang dahilan nyo, follow the leader kasi mga wala kayong alam. Ha? Mga gago kayong mga senador talaga. Dapat na talaga kayong mawala dyan. Tanggalin na lang ang Senado kasi bakit? It is just a waste of taxpayers' money. O wag kayong magpakabalat sibuyas. Dahil nandiyan kayo, no? Ginusto nyo yan, maging public officials kayo, sabi nyo, you want to serve the people, pero hindi po ang mayoryang Pilipino ang pinagsisilbihan nyo. Ang pamilya Duterte lamang. Di ba? Ang kakapal ng mukha, mga kababayan. Kahit dumami ang abogado niya eh. Magaling ang strategy ni Sara Tocmol Duterte. Mauna na kayo. Gawin nyo muna tong gustong gawin ng defense para pag hindi, o magpaplano ulit tayo. Magpa-plan B, plan C, plan D. O ngayon, na-remand. 5 days, they're giving the HOR. Tahasang pangbabastos na nga po eh. Tahasang overstepping. Tahasang pandidiktador ng Senado sa HOR. Feeling nila, mas mataas sila sa HOR. Putik eh, co-equal branch of government nga kayo eh. Di ba nasa ano kayo ng legislative, hindi sinabing porket upper house kayo, kayo na ang mataas. Hindi po. Di ba? Pareho lang kayong equal pero kayo minamanduhan ninyo yung HOR. Feeling nyo mga tanga at bobo ang nasa HOR dahil mali yung ginawa nila dahil sabi nyo, ibalik natin dahil baka nilagpasan nila, sinuway nila yung Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Constitution na sinasabing 1-year ban. O ayan, yun lang. Alam nyo naman yan mga kababayan. Alam nyo naman na hindi totoong na-violate yung 1-year ban. Lalo na yung mga abogado dyan, lalo ka na Chis Escudero, lalo ka na si very devious, cunning, deceitful, Boy 10K. Alam na alam mo yan, nagbigay ka lang ng paraan kay Bato para i-appease, i-please si Bato. Pero mali pa rin mga kababayan, there is a delaying tactic para makapag-regroup ang defense. Yun po yan mga kababayan. They are allowing Sara Duterte to really form a formidable defense kasi alam niya mabobo kaya siya. They are just buying time at alam din ng defense lawyer siguro ni Pusit. Sinasabi nga ng isang kolumnista dyan na delikado ang defense kasi bakit? Pag nag-swear si Sara Pusit as witness o yari, mababalintong siya. Oo, hindi niya nga alam ang isasagot niya sa TRICOM nung naka-oath siya eh. O ngayon pa kaya? Na ngayon ay talagang mabulalatlat ang mga katarantaduhan niya. Ayaw niyang magpaliwanag. Dito magpapaliwanag ang tukpol ninyong Pusit na Vice Presidente. Di ba? Ang daming abogado ni Sara Duterte. Nauna na yung iba, oh. Mga animal talaga, tandaan ninyo mga pangalan ng mga yan, no? Lalo na yung mga tahimik, kaya pala tahimik kasi walang alam. Nakigaya na lang sa boto ng mga kapwa nilang mga batogago na senador. Oh, okay? So kayo po mga kababayan, no? Ano pong masasabi nyo diyan sa tanong ni Attorney Christian Munsod, one of the framers of Constitution, a constitutionalist and a former COMELEC chairman. Ano ba ang Senado? Para sa tao, senador ng tao o senador ng mga Duterte? At ganoon din po, lalong dumami ang mga abogago ni Sara Duterte. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.